machinery on the biggest scheme. Every time, everywhere. May lighter na kayo. May lighter. Ay, sorry. Hindi ko lang pera.
Okay, ang takas ng singing. Magkano? 300. Sa isang module? Mga essay, hindi naman mo. Say lang pala. Tapos sinerge lang din. Baka mo. Yes, madam. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikawalong linggo ng karaniwang panahon. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intention ng Villanes family at para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Lydia Monsalud. Ang ating banal na misa ay pamumunuan ni Reverend Father Ernesto Raimundo ng St. James Parish. Magsitayo po ang lahat at ating awitin ang pambungan na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin din. Maganda tayo sa ating banal na pagdiriwang, sabihin natin ang ating Diyos sa langit. Ikaw ang dakilang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw ang nangaral sa amin ng kabutihan mula sa Diyos Ama at ng kanyang katotohanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ang nagpakita sa amin ng kabutihan ng Diyos. Pang aming matularan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagdubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kasabihan, pagkano mo maitaguyod ang siyang libutan. Sa matiusay ng pag-ira ay salayin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban, sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo po lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach, ang katapatan niya ihayag din namin. Totoong kalugod-lugod ang pagpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay, parang mga sedro. Kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito ay patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siya kung sanggalang, matatag na batong walang bahid dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok, at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon yamang alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitay po tayong lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinhaga. Maaari bang maging mga taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa gayon. Walang alagad na higit sa kaniyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kaniyang guro. Ang tinitingnan mo ay ang puwing ng iyong kapatid,
ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan sa iyong mata. Paano masasabi sa iyong kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing, pero hindi mo nakikita ang dahilan na nasa iyong mata. Mapagpakumpay babaw. Alisin mo muna ang dahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayon, maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na mumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na mumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamagitan ng kanyang bunga. Sapagkat hindi makapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin makapipitas ng ubas sa puno ng dawa. Ang mabuting tao ay magdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay magdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesukristo. Yan po sa Baltaw, nag-iisa po ko bago ito. Di ba katabi po maglola? Sabi ko sa apo, ikaw iho, sanay ka bang mag-selfie? Opo, father. Saan nato to? Kay lola. Tawag namin sa lola niya si selfie girl. Lahat na selfie niya. Natutunan na apo niya mag-selfie din. Kahapon, sa misa naman namin sa Manggahan at saka sa Libangon, may mga bata. Tinanong ko sila, sino sa inyo ang matulungin? Taas ang kamay yung bata. Sino kanino ka natutong maging matulungin? Sabi niya, sa mami daddy ko po. Sino sa inyo ang magalang? Yan. Sabi na, kanino ka natutong maging magalang? Sa ate ko po, sabi gano'n. Sino sa inyo ang marunong magdasal? Taas na ng kamay. Tanong siya, kanino ka natutong magdasal? Lola ko po. Diba? So, yung ginagawa ng nakatatanda, nakahahawa sa nakababata. Kung mabuti ang ginagawa, mabuti ang ihahawa. Pag masamang ginagawa, masamang ihahawa. Diba? Kaya nga, napakahalaga na yung mga magiging tagapagturo dahil sa kanilang sitwasyon sa buhay ay dapat mabuti ang laman ng puso para mabuti rin ang kanyang ginagawa at kanyang sinasalita. Kaya nga sabi ni Jesus, kung ikaw'y magiging gabay sa iyong kapwa, huwag kang maging bulag. No? Hindi pwedeng akayin ng bulag ng kapwa bulag. Pareho kayong mahuhuli sa hukay. Ibig sabihin sa bulag, yung bulag sa totoo, yung bulag sa dapat, yung bulag sa mabuti, yung bulag sa matuwid. Yung po yung sasabing bulag. No? Kapag bulag ka sa mga bagay na yun, hindi mo mailalagay sa tamang direksyon at tamang asal at tamang ugali ang mga taong kapatnubayan mo. Kung ikaw'y magulang, malaking impluwensya mo sa iyong mga anak. Nagsabi sa atin, no? Kaya nga, mahalaga po na alam natin. Para malaman ng isang tao ay ang laman ng puso niya mabuti kung ano lumalaman sa bibig, no? Isa nung marinig ng mga nanay, nasabihin sa anak, PI mo! Diba? Ang hindi rin ng nanay ay yung mura niya sarili niya. Di ba? Tama po ba yun? Kaya, sa kayong mga bata, pag nagmumura, natuto sa magulang, o sa mga nakakatanda, di ba? Natuto lang, hindi dahil tinuruan sila, nakita lang, narinig lang. Kaya kung ano yung, kaya nasabi ni Jesus, dapat ang alagad, isabihin ng estudyante ang mag-aaral, kaya ng isang anak. Kahit sino man sa atin, dapat po ay natuto tayo sa guro. Sino guro? Ang Panginoon Jesus. Kaya nga po pag tayo nakikinig sa salita ng Diyos, lahat ng binabasa ng misa, lahat ng mga panalangin natin, lahat ng inaawit natin, pakinggan natin, baka may mga tuturo na mabuti na dapat natin maangkin ang puso. Para ito yung ating ginagawa, ito yung ating sinasalita. Para pag nakita tayo ng mga tao, matutunan sa sambutihan. Yung mahalaga. So, yun po yung simple-simple ng pong araw na yun, pero napakahalaga, di ba? Hawahan lang ang kabutihan. Pero ganoon din, hawahan din ang kasamaan. Kaya bilang Kristiyano, ang ihahawa yung kabutihan. At siguro, kaugnay po niyan, pwede natin banggitin, yung sulat po ng ating mga obispo sa lahat ng Katoliko sa Pilipinas, kaugnay po ng halalan, no? Kasi maghahalal tayo ng presidente,
ng gobernador, ng mayor. Di ba? Maghahalal din po tayo ng mga pangbabatas, senador, kongresista, sangguniang panlalawigan, sangguniang bayan. No? Sila po yung mga pamunahing leader. No? Kung sila po ay makatotohanan, totoo po kanilang gagawin. Kung sila po ay sinungaling, kasinungalingan po kanilang gagawin. Kung sila po ay mandaraya at manluloko, manlilinlang, panlilinlang po kanilang gagawin. Hindi nga lang ipapakita sa iyo, siyempre para magpatuloy ang kanilang panluloko. Di ba? Kaya kung anong laman ng kanilang puso, yun din ang kanilang gagawin kahit hindi mo nakikita. Di ba? Kaya sabi ng mga obispo, abay, pag-isip-isip kayo, magkahalalan ngayon. Pipili kayo. Baka iboto nyo, gusto nyo sabihin sa apo nyo, huwag kang magmumura. Ang luluto ng salita mo. Sabi ng apo, Lola, kung si Presidente ka, nagmumura ako pa. Di ba? Kasi binoto ng Presidente mahilig magmura. O kaya yung mga bata, okay lang magmura kasi si Presidente nagmumura. No? Kaya kailangan po pag pumili tayo, yung mga tao talaga maayos, matuwid, marapat, talaga yung totoo pinangahawakan. Ako na po niyan, pinapalahan tayo. Sabi lang, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Yan po yung sabi ni Jesus sa Gospel of St. John chapter 8, verse 32, na kung tayo po'y nagbubuhay sa katotohanan, sa atin po ang kalayaan mula sa Diyos. At yun po'y napakalaya yung katotohanan ito. At ang problema po natin sa ating eleksyon ngayon, ang daming mga kasinungalingan, ang daming pagbabaluktot ng kasaysayan, maraming kwentong naninira ng lalong pamatayan, maraming binabagong kwento ng kasaysayan ng Pilipinas na pinapadaan sa social media at karamihan ng mga kabataan sa social media nakukumbinsi dahil mahusay ang pagkakapresent kahit ng mga kasinungalingan. Samantalang ang dokumento ng kasaysayan, malinaw kung ano talaga ang mga nangyari. Kaya hindi pinag-aaral sa eskwelahan. Kaya ano po talaga, kaya sabi nila, kailangan talaga pag-isipan natin. Bakit? Kasi kung ating ihahalal ang politika, ang ating political exercise, yung pagboto po natin, sabi ni Pope Francis, ang politika ay isang bokasyon. Ibig sabihin, isang tawag ng Diyos para tayong kumilos ng ayon sa gusto ng Diyos. At sabi pa nga niya, ang politika ay isang mataas na uri ng pag-ibig sa kapwa. Ganun. Totoo po yun, diba? Bakit? Pag naghalal ka ng mababatas, isa sa mga gawin ng mababatas, gumawa ng budget. Diba? Kakagaso ng batas para gumawa ng budget. Yung lahat ng pera ng bayan, lahat ng pera ng probinsya, lahat ng pera ng bansang Pilipinas, yung kinikita sa mga taxes, kinikita sa mga minahan, lahat ng mga binabayad nyo sa tax sa pag-register sa sakyan, tax kung ganito ganyan, kung ano yan, no? Pera po yan ng bansa. Sino may hawak niya? Presidente, gobernador, at saka po mayor. At saka po yung mga mambabatas. So gagawa silang batas, ito ang ating budget. Kung ang budget po ay para talaga sa mabuting proyekto, di okay lang po yung mambabatas. At kung mabuti talaga makakabuti sa lahat, di mapapaayos po ang lahat, no? Ganun po yun. Ngayon, sino po ang nag-a-approve ng batas at nag-i-execute? Ang executive officer. Sino po yun? Presidente, governor, mayor. Kung maganda yung batas at talagang nasa alang-alang kapakanan ng lahat ng mamamayan at gagawing maayos ng presidente, ng governor, ng mayor, ang kanilang tungkulin, tamang gagawin, walang ibubulsa, no? Kasi marami nagbubulsa. Para nang sa gayon, sa next election, meron pambili ng boto. May pang-ayuda para i-boto ulit, di ba? Ang hindi nyo alam, mabili ng ayuda galing sa tax ninyo. Kung sino bilis sa sarili mantika, tayo, ibobo natin ito. Yan, di ba? Tapos may pa, kunwari galing sa kanila, hindi galing sa kanila, galing sa inyo. Dahil yun yung yaman ng bayan. Kaya pagka humatino ang boboto mo, pag totoo ang kanyang pagkatao makadiyos, talagang dapat ang ginagawa. Pag hindi sila nagsisinungaling, magiging maayos po ang lahat ng tao. Diba? Walang mapapabayaan. Hindi mamimili kung sino tutulungan, lahat makikinabang. Kaya pag-ibig po yun. Diba? Ano bang pag-ibig? Gawin mo ang lahat para mapabuti ang lahat. Diba? Kaya pag matino ang nahalan, kaparamdaman yung pag-ibig mo. Kaya sabi po, Francis, ang politiko sa pananaw ng isang Kristiyano, kung gawin matino ng bawat Kristiyano, Katoliko, pagmamahal sa kapwa-tao, sabi niya. Kaya malaki po pananagutan natin.
Kasi ang greatest commandment, sabi ni Jesus, love God and love one another. Di ba? Kaya pag sinuway mo yun, malaki ang kasalanan mo sa Diyos. Kapag pumili ka dahil lamang sa ikaw yung namumuhingi sarili mo lang, kapag namili ka sapagkat hindi ka nagsuri kung ano yung totoo, ikaw may kasalanan sa Diyos. Parang ganun yun, di ba? Eh, ano po ang isa nating nakikita po ngayon sa ating panahon ng eleksyon, sa mga kampanya. Marami po social media, mga video, kung ano-ano, na puro kasinungalingan, maraming kasinungalingan. No? Binabago na istorya ng Marcelo, na parang walang nangyaring mga karahasan at pagmamamatay at klase pang-habi pa ng Marcelo, na parang mabuti naman daw lahat doon. Yung mga bata kayo, hindi alam nangyari sa Marcelo. Kaya pag-aralin ko sa Isaiah talaga, may mga dokumento naman. At yung nangyari sa EDSA, kaya po nangyari yung EDSA 1986. Kasi obvious na obvious, nakita ng NAMPREL, nakita ng mga poll watchers, nakita ng bayan, ng mga government workers, ang pandaraya ang ginawa. Naka-televise pa, nakita eh. Kaya hindi na masikmura ng mga tao ito, nag-alsa po sila, no? Nag-volunteer. Na ayaw nila mangyaring madaya ang tao. Sabi nga mga obispo noon, ang isang nakaupo sa pwesto, bunga ng pandaraya ang kanyang pwesto, ay immoral. No? Laban sa katotohanan ng Diyos. Kaya ang buong bayan ng Pilipino ay ginamit ang konsyensya, maraming mga Pilipino na konsyensya at people power para mawala yung talagang pandaraya ng Manila. Pero sa mga kwento po ngayon sa mga social media, hindi ganun ang pinapalabas. No? Kaya sino nanliligtas, sino bang gumagawa niya? Kaya po sabi ng mga obispo, abay kayo mga Katoliko, hanapin yung katotohanan. Sapagkat ang katotohanan na magpapalaya sa Diyos sa kahirapan, sa panloloko, at kay Satanas. Alam niyo po pangalan Satanas, ang ibig sabihin pala Satanas, hindi po Tagalog yung Satanas eh. Hindi, Griego po yun. Ang ibig sabihin sa Satanas ay manlilin lang. Pandaraya. Yun po eh. Kaya kasi sinawag si Pedro, lumayo ka sa Satanas kasi tinatayo ni Pedro sa Jesus. Huwag magsabing ganyan, hindi ka magpapakasakit sa krus. Hindi ganyan tagapagligtas alam namin. Yung gusto namin talagang malakas, makapangyarihan, powerful. Sabi ni Jesus kasi ang magliligtas niya sa magitan ng krus. Kaya ayaw tanggapin ni Pedro, kaya sabi ni Jesus kay Pedro, lumayo ka sa Satanas. Ang dililan. Yan po yung sabi sa malilan. Kaya ang tama malilan, Satanas po yun. Yan po yung sasabi sa atin. Kaya ang ating ibispo, ang balik ka lang palilan ay katotohanan. Hanapin mo katotohanan. Gusto mo bang umupo sa iyo ay niloloko ka? Hindi ka pa, hindi niloloko ka lang? Abay, mahirap po yun. Yung mga asawa mo, gusto mo niloloko ka, ayaw mo. Yung mga tatay at nanay, gusto mo niloloko ka, ayaw mo. Di ba? Dahil alam mo, pag niloloko ka lang, kalokohan lang ka. Diba? Kaya sabi mo, bisto, hanapin mo yung katotohanan. Basta paniwala, huwag basta maniwala. Sabi nga po na, kung merong pandemya ng COVID, meron pong pandemya na kasinungalingan. Kaya dapat huwag tayong maging bahagi ng kasinungalingan. Pag meron kayo na social media na hindi kayo sigurado totoo, abay huwag niyo ipasa agad sa iba, pag-aralan niyo munang maigi. Hindi po ba? So yun po sasabi sa atin. Kasi nga po, ang anumang bagay na hindi nakabalis sa katotohanan ay hindi mo tama. Kahit nga yung pag-ibig, kapag walang katotohanan sa likod ito, sentimiento lang. No? Sentimiento, damdamin lang po yun. Sabi nila. Kaya, kahit nga yung pagbibigay, hindi bali sa katotohanan, ano yun, panloloko lang din po yun, di ba? Kasi kung talagang totoo yung dahilan kung bakit nagbibigay, talagang pagbibigay. Kaya ka nagbibigay, pandayain lang yung bibigyan, lokohin lang. Dahil, kunwari mabait, hindi naman kayo mabait, para lang sa modo lang pala. Hindi mo katotohanan yun, di ba? Kaya pag-isipan natin tayo mga Pilipino. Kasi po, pag inihalal natin ang paling sa katotohanan, nga sabi ng sabi natin Papa, pagkakaroon ng pag-ibig sa lahat, gagawin niya yung dapat para sa lahat. Pag-isipan po natin, ang sabi ng Panginoon, ibigin mo yung kapwa, ibigin pagkakataon, sinasabi niya po, maiibig mo siya sa tama at sinurik pagpapasya, batay sa totoo, batay sa katotohanan. Kaya, ang atin bang ihahal na kandidato, anong bukang bibig? Ang bukang bibig mo niya ay katotohanan o may pagsisunungaling. O baka ayaw ibibig bukang bibig, ay sumali sa mga debate. Bakit ayaw sumali? Ano salita? Walang gusto, walang laman ng dibdib? O ayaw ma-discover kung anong laman ng dibdib? Hindi ko po alam.
Hindi ko po alam. Kaya kailangan talaga magsaliksik. Wala mo talaga totoo, di ba? Kaya tingnan po natin maigi. Hindi tayo dapat basta napapadala sa mga social media advertisement o kung anong mga bulagas. Dapat gamitin natin ang utak natin. Binigay sa atin ng Diyos yan para gamitin. Binibiro ko po lagi yung mga tao hindi ginagawa ng utak. Pag hindi mo ginagawa ng utak mo, ipababawi ko yan sa Diyos. Sayang eh. Di ba? Sasayang ang utak eh. Di ba? Biro lang naman po yun, pero babawi ng Diyos yun. Kaya sana po, ang ating pong pasya ay patay sa mabuti. Huwag tayong mabuhay sa kabulagan. Dapat tayong mabuhay sa liwanag, sa pagkakita. Tumayin po tayo ka. Pahin po natin ang ating panampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapamigay sa lahat. na may gawa ng lahat ng lupa. Sumasampalataya ko sa Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon lahat. Nagkatawag sa dalaman ng Espiritu Santo. Pinangasan pa ng Panginoon. Pinagpakasabi po sa Pilato. Ipinato sa krus na matay ang hilig. Ang nasang ng mayaman. Nang may kapakaran ng paglik. Kabakya sa langit. Naluglok sa kanilya sa mga kapakaran sa lahat. Walang palilit o tukaw sa buhay ng matay tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Sa banal sa mga Katolika. Sa kasamahan ng mga banal. Sa pagkalaan ng kasalanan. Sa pagkabuhay ng uli ng matay ng tao. At sa buhay ng walang hanggan. Lumulog po tayo sa ating Diyos Ama ng buong pagtitiwala upang tayo ay makatulad sa Kanyang anak ang katotohanan na galing sa Diyos. Ating pong nasalin, Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tunay na lingkod at pastol nawa ang aming Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, upang maakay nila ang bawat binyagan tungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pag-unawa at pakikinig. Manalangin tayo. Maging mabuting tagapagtaguyod nawa ang bawat lingkod bayan ng talento at potensyal ng bawat mamamayan tungo sa paglago ng bawat nilang nasasakupan. Manalangin tayo. Patuloy nawang tulungan ng mga doktor, nurse at mga social workers ang mga kapatid nating may sakit, may kapansanan, mga matatanda, at iba pang mayroong patinding pinagdaraanan sa buhay. Manalangin tayo. Huwag nawa kaming magkaroon ng talaan ng masamang gawain at kasalanan ng aming kapwa. Sa halip ay makapamuhay nawa kami ng may pasensya, pag-unawa at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mabahagbaling pagliligtas ng iyong anak na si Jesus, makapasok nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Aming Amang Diyos, bigyan mo po ang aming mga panalangin upang sa iyong patnubay at sa liwanag ng iyong Espiritu, makita namin ang dapat at marapat sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo ka na.
ito, mga biyaya mula sa pagpapala mo na ng aming puso at ibig mo ngayon nananalig sa'yo. Magsipay po. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahay sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkakaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapagkain ay mapagnabangan na bilang pagkapala mo sa amin. Sa magitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan natin. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin na rin. Itaas sa Diyos ang puso at Diyos. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ang marapat na kay aming pasalamatan. Sa iyong magandahang loob kami yung binukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tiniligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang parang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamang upang may kapwa kami makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw na landas. Kaya kaysa ng mga anghel na sisiawin ng papuri sa iyo nang walang upay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukha ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, ganyan banal na mga kaloob na ito kung para sa amin ay maging katawan at tubo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabuhat sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa iyo. Kaya din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, hindi kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, nagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At tingali namin siyang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan tubo ni Kristo'y
mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ngayong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Bartolome namin Obispo at ng buong kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay kaya di lang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo silang patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sanang mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kay San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsikay po ang lahat. Pinagkalooban tayo ng Espiritu Santo at dahil dumataw nating Amang Diyos. Sa ating Ama, nakaslog tayo, dumalangin. Sumasaray ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit, iyan mo po kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami ipaintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin o aming amang Diyos na kami ang diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigyan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayo. At sumayin rin. Magbigay ka ng kapayapaan sa isa't isa. Sa
Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa liputan. Pagpalay na niya sa kanyang tumangga. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ay tumayo at manalangin. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang sa iyong kaawaan o ang aming pagpinagsaluhan ay magdulot ng aming pagkilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Sa magitan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay niyo ang Panginoon, At sumayin niyo. pagpalain kayong lahat mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, mayo kayong nagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa Diyos. Wala kang lumayo. Ha? Parang ganun na.
At sumayo rin. Mga kapatid, dapat ninyong iwan ang pagkatao ng dati ninyong pamumuhay. Iturong niyo mga tao na sa buwan dahil sa kanyang mga malayang pagkatao. Huwag ninyong bigyang kalungkutan ng Espiritu Santo ng Diyos. Sa Kanya kayo tinatnakan tungo sa araw ng katutusan. Iwan ninyo lahat ng kapitutan, sama ng loob, galit, poon, pambubulyaw at pagdalo. Magpakabait kayo at magkaroon ng kalasang at magpatawad sa isa't isa tulad ng pagpapatawad ng isa't isa. Ang salita. Salamat sa Diyos.
Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, Dinggin mo kami. Dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Sumasalamat ka. Sambahin ang Panginoon, ngalan mo. mapasa amin ng kaharian. Maria, Sundin ang loob mo dito sa lupa. salamat. Bigyan Bigyan mo kami ngayon ng aming kapanan sa araw-araw. Tuwari mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso, at mo kami sa lahat ng At sumayin niyo rin